Pinaaresto na ng Senado si suspended Bamban Mayor Alice Guo dahil hindi na naman siya sumipot sa pagdinig. Inilabas din ang ilang records ni Guo taliwas sa nauna niyang pahayag na lumaki siya sa farm at homeschooled. May report si Mav Gonzalez. Pinag-aral po ng tatay ko po. Ang nagtuturo po sa akin si Teacher Rubilin po. Ilang beses iginiit noon ni suspended Mayor Alice Guo sa mga pagdinig ng Senado na lumaki siya sa farm at homeschooled umano siya ng isang Teacher Rubilin. Pero sa pagdinig kanina, inilabas ni Senator Win Gatchalian ang birth certificate at school records ni Guo. Nag-aral siya sa parehas kong school, sa Grace Christian High School, for grades 1, 2, and 3. Year 2000 to 2003. And nung natatandaan ko, sa school ho namin walang farm ho doon, puro building ho. Sa birth certificate na isinumite ni Guo sa paaralan, nakasaad na ang Chinese national na si Wen Yilin ang nanay niya. Wala si Guo sa pagdinig. Wala rin siyang abogado na dumalo. Dahil sa pag-isnab ulit sa Senado, hiniling ng arestuhin si Guo at iba pang personalidad. Kay Guo Huaping, alias Alice Guo, aarestuhin namin kayo at dadalo kayo sa susunod na hearing. Ang patuloy niyong pagtanggi ay, gaya din sinabi ni Sen. Sherwin kanina, kabastusan, di lang sa Senado, kundi sa bawat Pilipinong sumusunod sa batas at nakikipagsapalaran ng patas. Una nang sinabi ni Guo na hindi siya dadalo dahil umano sa mga banta sa buhay at problema sa kalusugan. Bago makapaglabas ng arrest order, kailangan munang maglabas ng komite ng show cause order na sasagutin ni Guo. Kapag hindi katanggap-tanggap ang paliwanag, saka uusad ang utos para arestuhin si Guo. Ayon sa Bureau of Immigration, nasa Pilipinas pa si Guo at nakaalerto ang pangalan niya sakaling subukan niyang umalis ng Pilipinas. Sabi ng abogado ni Guo, hindi nagtatago ang kanyang kliyente. Mag-usap kami kung okay na yung kanyang kondisyon. Pagka naman nag-appear siya doon, nagsalita, madali naman natin ipalis yung mga warrant na gano'n. Hiniling ng kampo ni Guo sa Korte Suprema na ipatigil ang pag-iimbita sa alkalde bilang resource person sa Senado. Sabi niya lahat ng nangyari doon Ano pa bang itatanong sa kanya? Dami niya ng kasong sinampa sa kanya. So yung kanyang constitutional rights, self-incrimination, na yun, nakataya na doon. Plus marami ng breach of privacy na ng buhay niya na naisa publiko na dapat hindi. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipagbabawal na raw ng PAGCOR ang mga Pogo Hub o yung malalaking compound kung saan nag-ooperate ang mga Pogo. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na gusto nilang maging site at building specific ang operasyon ng mga Pogo. Bumubuo rin daw ang PAGCOR ng guidelines para paigtingin ang pagbabantay sa operasyon ng 43 lisensyadong Pogo firm. May hamon si Pangulong Bongbong Marcos kay Pastor Apollo Kibuloy. Magpakita siya. I question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Sinabi yan ng Pangulo matapos questionin ng kampo ni Kibuloy ang motibo ng mga pribadong individual na nag-alok ng 10 milyong pisong pabuya para maaresto siya. Wala raw nakikitang mali ang Pangulo sa pagtanggap ng alok na pabuya, lalo na kung makatutulong ito para matunton ang isang pugante. May warrant of arrest si Kibuloy at iba pang individual kaugnay ng mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking. Hiwalay pa yan sa mga kinakaharap niyang kaso sa Amerika. Sabi ng mga abogado ni Kibuloy, walang legal sa mga hakbang ng administrasyon laban sa kanilang kliyente. Babala po, sensitibo ang aming ibabalita. Pinutol ng isang ginang ang ari ng kanyang mister dahil sa selos. May report si CJ Turida ng GMA Regional TV. Naputol ang kaligayahan ng isang mister sa Baguio City nang putulin ni Mrs. ang kanyang ari. Batay sa investigasyon ng pulisya, nag-inuman ang mag-asawa. Nagkaroon sila ng pagtatalo ng akusahan ni Mrs. ang mister na may ibang babae. Matapos ang inuman, nagtalik ang dalawa. Nasa akto na po sila ng pagtatalik, tong asawa na hawakan po yung ari ng kanyang asawa. Yun nga,
at nangyari nga po yung pagpuputol. Inaresto ang 55 anyos na misis at nakaharap ngayon sa reklamong mutilation. Sabi niya sa pulis, nagawa niya ang krimen dala ng kalasingan. Pero bukod sa pambababae, may iba pa raw na kasalanan ng mister. And allegedly, ang rason po ay dahil sa selos, no, itong kanyang asawa ay nambababae. And yun nga, nabanggit din po niya na matagal din po siyang sinasaktan ng kanyang asawa. Nagpapagaling sa ospital ang mister na wala pang pahayag. Si Jay Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang aksidente po ang naitala sa ilang bahagi ng bansa. Sa Bacolod City, sumalpok ang isang kotse sa bangko. Batay sa investigasyon, pumaparada ang kotse nang magdire-diretso at bumangga sa salamin ng bangko. Nakapagpreno naman ng driver kaya hindi tuluyang pumasok sa bangko ang kotse. Walang nasaktan pero nabasag ang salamin at nasira ang ilang gamit sa bangko. Nag-usap na ang driver at ang pamunuan ng bangko. Nadagana naman ng motorsiklo ang isang rider sa San Quintin, Pangasinan. Ayon sa mga pulis, sumemplang ang motorsiklo nang bumangga sa kasalubong na tricycle habang nag-overtake. Sugatan ang rider at 3 sakay ng tricycle. Hindi pa nag-uusap ang magkabilang panig. Nagpaliwanag si Pangulong Bongbong Marcos kung bakit binisita ng mga anak ni Chris Aquino si First Lady Liza Araneta Marcos. I think it was Chris Aquino who needed some assistance for something. What the reports did not say is that Lisa is their aunt. Dahil ang kanyang auntie ay napangasawa si Don Pepe na the eldest brother of Cory. Ang tinutukoy ng Pangulo na Don Pepe ay ang tiyuhi ni Chris na si Don Pedro Cojuangco. Napangasawa ni Don Pepe si Sari Cacho Cojuangco, nakapatid ng ina ni First Lady Liza na si Maria Milagros Cacho Araneta. Iba-ibang reaksyon sa post ng unang ginang kahapon, lalo't kilalang politikal na magkaribal ang mga Aquino at Marcos. Sabi ng Pangulo, matagal nang maayos ang dalawang pamilya, pero hindi lang sila nagkakasundo sa politika. We've always been okay, we just don't agree politically. Patay po ang isang kadete sa Maritime Academy matapos siyang parusahan ng senior cadet sa Calamba, Laguna. Ayon sa investigasyon, ipinatawag si Vince Andrew de los Reyes ng kanyang senior sa cabin nito matapos maghapunan nitong Lunes. Doon daw siya inutusan na mag-squat thrust at pumping ng 100 beses dahil sa isa umanong offense. Nag-collapse ang biktima ng mag-jump o mag-star jump. Dinala siya sa infirmary ng academy. Pero nang nahirapan ng huminga at humina ang pulso, isinugod na sa ospital kung saan siya idineklarang dead on arrival. Hinihintay pa ang resulta ng autopsy. Reklamong reckless imprudence resulting in homicide naman ang isinampa laban sa suspect. Sabi ng suspect, maliliwanagan ang lahat pagdating sa korte. Hindi naman kumbinsido ang pamilya ni Vince Andrew na namatay siya dahil lang sa exercise. Sa isang pahayag, sinabi ng NYK-TDG Maritime Academy na nag-alok na sila ng tulong at counseling support sa pamilya ni Vince Andrew. Nakikipagtulungan din daw sila sa investigasyon. May ginagawa na rin daw silang full review sa mga patakaran at code of conduct ng eskwelahan. Matinding pagbaha naranasan sa Narciso Ramos Highway sa Lanao del Sur. Ilang motorista stranded, 2 bata rin ang napaulat na nawawala. Bilang ng patay sa inanod na pick-up truck dahil sa pag-apaw ng ilog sa Carmen, Cebu, umakyat na sa 7. Kabilang sa nasawi, isang buntis. Naval exercise sa pagitan ng Russia at Chinese Navy sa Philippine Sea. Mahigpit na minomonitor ng AFP. Pero wala daw dapat ikabahala dahil nasa labas naman ito ng teritoryo at exclusive economic zone ng Pilipinas. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Pelikula ni Marian Rivera na Balota kasama sa 10 finalist for full-length films na iprinisenta na sa Cinemalaya. Palagi ko sinasabi, lalo na sa asawa ko na, alam mo yung, ang tagal ko sa showbiz pero parang bumalik uli yung fulfillment ko sa sarili ko sa paggawa ng trabaho. Sa Cinemalaya rin gagawin ang premiere ng pelikulang Lost sa Bungeros, ang kauna-unahang investigative docu-film ng GMA Public Affairs at GMA Pictures. Sasali tayo upang hindi na maranasan ng iba pang mga Pilipino ang naranasan at nararanasan natin ngayon. Pagpapalabas ng official primer ng Pulang Araw, ang pagpapakilala, umani ng milyon-milyong views. Hindi ako papanig sa mga Amerikano o sa mga Hapon. Ayoko ng digmaan. Mga karakter, Honto ni Ashtario Adarina. cinematography, Babae man o lalaki upang magdesisyon para sa kanilang sarili. special effects, Sa wakas, buo na ulit ang magkakaibigan. pati ang takbo ng kwento, umani ng paghanga. Hello kids, this is Coach Billy. I want you. Billy Crawford, opisyal ng magiging coach ng The Voice Kids. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Namuo ang buhawing yan sa Indiana sa Amerika. Pinalipad dito ang mga debris habang dumadaan sa mga taniman. Nagdulot ang buhawi ng pagkadiskaril ng tren at pinsala sa ilang establishmento at linya ng kuryente. Gusto niyo bang matutong mag-free diving at i-explore ang malaparaisong ganda ng dagat? G tayo sa Mabini, Batangas sa report ni Joseph Moro. Sa bayan ng Mabini sa Batangas, lahat nabibighani. At paghanap mo'y underwater adventure dito, ikaw ay one with nature. Si Neil Patrick hindi lamang nahumaling sa ganda ng kalagatan, may iniwan din kasi sa kanyang magandang karanasan. Sa Mabini lamang naman siya nakapag-unlock ng kanyang free diving skill. So my freediving journey started with my college best friends. Tapos sa freediving camp namin, we have coaches naman nagtuturo or freediving. Sa Mabini, doon pala yung mga magagandang freediving site. Nag-iiba raw ang mundo niya tuwing nasa ilalim siya ng dagat. At ito raw ang dahilan kung bakit ang dagat ng Mabini ang isa sa mga paborito niyang dive spot. Nakakatuwa kasi once you dive deeper into our oceans, masasabi mo na it's a whole new world. Sa mga gustong matuto rin ng free diving, perfect spot ang Mabini. Meron din daw professional diving instructors na nag-aalok ng diving lessons sa lugar. First day, meron silang pool training bago ka isabak sa actual na dagat. Tapos doon ituturo sa yung mga basics ng free diving. Sa mga excited ng sisiri ng dagat, ito lamang ang masasabi ni Neil. It's so fun and kakaibang experience siya sa mga ibang activity. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nag-viral ang video ng lalaking haharap sa striktong tatay ng kanyang nobya. Basang-basa kasi siya ng pawis dahil sa matinding kaba. Pusuan na yan sa report ni Oscar Oida. Pwede na nga yatang pigain ang polo ni Darvin dahil sa naipon niyang pawis. Pati noo at mga braso, basang-basa. Anyari ba? Alam naman po natin pagdating sa mga tatay, medyo talagang strict. Kaya nung time na inamin namin dalawa na kami na, medyo natakot ako. Sobra raw ang takot at kaba ni Darvin dahil 8 taon na silang magjowa ni Chelsea. Pero sa 6th anniversary lang sila aamin. Gustong-gusto niya magpakilala. Parang pinipilit niya, kaya lang every time na dumating si tatay, hindi natutuloy. After 1 year, sige, after 2 years, after 3 years, tapos hindi natutuloy. Tapos yung nangyari, after 2 years na. Yung dati po, pakilala lang niya po sa akin sa daddy niya is best friend. Hanggang kumabot yung 6 years. Kaya nung sinabi namin sa daddy niya, medyo na-pressure ako kasi isa pang iniisip ko, kasi retired US Navy tatay niya, natatakot ako.
una di siya umimik, parang gano'n. Tapos kinabahan ako. Tapos nung sinabi niyang okay naman, na ano ako, nawala yung kaba. Kumalma rin pati netizens dahil normal naman pala ang nangyari kay Darvin. Marami rin ang nakarelate sa stress na kanyang sinapit. Halos 6 na milyon na ang views ng video ni Darvin na ituturing daw nilang core memory ng kanilang samahan. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Para sa mas malaking misyon, ako si Maki Pulido. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Atom Araulio, ako si Sandra Aguinaldo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.